Adi, yun na nga pare, sinabi niya sa akin, buti si mama nun, pag malapit daw yung tunog, para ibig sabihin malayo. Tapos, kapag mahina ang tunog, ibig sabihin mas malapit siya. Ano to? Hindi yun nga pre. Sumakit bigla yun siya ni mama nun. Diba? Tapos may bumagsak na sinulid pre. Yun ang kwento nila ha. Okay. Tapos hindi ako naniniwala, bata ako pre. Okay. Batang Ragnarok days na nun pre. Okay. Sa Pasig to, Ragnarok days to. Okay. Tapos naglabasan yung mga kapitbahay namin. Wala akong nakikita. Sabi nila, may nakikita daw sila lumilipad pre. Pero ang naririnig ko lang is yung sigawan nila. Bakit ko na kwento yung pare? Bakit tayo? Nasaan ba tayo? Nandito tayo ngayon sa seafood capital of the Philippines. A beautiful, beautiful place, Rojas City, no? And also Province of Capiz. Capiz, yes, Capiz. Allegedly, the aswang capital of the Philippines. Sabi nila. Sabi nila. Pero by being here for maybe half a day, couple of hours, wala akong masabi kundi napaka-solid. All we saw is great hospitality, maangas na seafood trip, maangas na dagat. Tol, ang sarap mabuhay dito. Yung hotel namin is like not even a minute of walk from this beach. From this beach. Na lahat chill lang, palakad-lakad lang sila. Ganda ng sunset, golden hour. Ano. You're watching All In Podcast with MC and Dobrock. All In, syempre. This is episode 7, correct? Okay, sobrang enjoy pare. Di ko alam enjoy 6 pala. 6 cities sa Canada, Dagupan, Pangasinan. Andito kami ngayon sa Visayas region sa Capiz. Hell yeah. May Kaugma Festival sa Kamsur. May Davao. Aha. Malapit na yan pre. Same Basta, month. kung hindi nyo pa napapanood tong All In Podcast, panoorin nyo ibang episode. Pag ito kasama lumabas, ko si MC. Ngayon na Pag ito napapanood lumabas, nyo to. Tapikin nyo lang kami pag nakita nyo kami sa lugar nyo. Diba? Alam nyo na yun. So again, balik lang tayo. Capiz pare. Nabasa ko lang din. Ito para magiging parte ko na yata ito lagi kada show natin. So Capiz siya, galing from the word Capiz, which is yung mga nakikita natin mga bubong nila. That's a perfect example pare. Ito, bintana. Bintana siya. Capiz So windows. Capiz came from the root word Capiz, which is yung mga bintana na made from seashells. Yung mga white seashells. Actually, yung mga mayayaman lang yata yung may mga Capiz dati na bintana no? Pero ang nakakatuwa lang, na-maintain nila, like this is a perfect example. Shoutout dito sa restaurant na tinatambayan namin ngayon. Sarap. Suabe. Kuya, Kamusta naman? solid. Bukod sa solid yung flight, napakagaan nung, alam mo yun, maaga yung flight though, medyo puyat-puyat, pero walang delay. Suabe lang. Gusto ko i-share mo yung nakita natin Dungeon Underground. Ay shit, Terminal 2. First time ko na magkaroon ng flight sa NAIA Terminal 2, Gate 12. At that Gate 12, underground siya. So hindi siya nakakonect sa tube. Sa Terminal 3, alam ko yung Gate 131 hanggang 134 A, B, kung ano man yun. Sa ilalim yun, nagbabas ka. Pag sa ilalim ka sa NAIA, nagbabas ka. Kapag ka nandoon ka sa regular gates, naka-tube yun diretso sa aeroplano. Right? Alam nyo na. Ngayon yung Gate 12, solid kasi first time ko kanina. 13 of us. Yes. 14 of us. Punta kami doon. Gulat tayo no? May ganito pala man. Tapos siyempre punong-puno, full yung flight by the way. Shoutout sa lahat ng mga taga-Capiz na umuwi today. Alam ko, baka manonood din sila ng show. Pero shoutout sa inyo kasi smooth lang din yung flight. Ito yung mga kababayan natin na hindi nag-uunahan sa aeroplano. Alam mo, chill lang sila. Ano yung pinanghihinayangan mo sinasabi mo sa akin bago tayo lumapag sa aeroplano? Nakatulog ako, hindi ko nakita yung sunrise. So yun yung gusto ko kapag first flight. Which is ang ganda nga. Nasa mid-air, makita mo yung sunrise. That's the best sunrise view. Yeah. Hindi ko nakita kanina, super anto ko. So kung ang mga flight mo, mga tamang mga madaling araw, no? Yeah, mga 4:55. Ang ganda nga kanina, kaso medyo malayo ako sa bintana, but I still see yung sunrise tumatama sa water, nakakasilaw yung tubig, pero it's so beautiful. Pala yun. Tulog ka pala nung pre. Ganun. Ang ganda lang. Tsaka, ano yan ni Kuya, yan yung mga bagay na parang, nandun ka na, nakaupo ka na sa aeroplano eh. Diba? Tapos might as well, instead na ulap lang makita mo, instead na kung ano lang, makita ka ng sunrise, makita ka ng sunset, or other plane na makikita mo from that perspective, mabilis din. Tapos paglapag natin, rekta na, Rekta. Hotel. Rektang empty kagad. Sobrang solid kasi ang ganda, ang ayos ng mga nag-asikaso sa atin dito. So shoutouts po sa kanila. Napaka-solid ng hospitality. Solid talaga. Wala tayong problem outside the airport, ready na yung vans. I'll be very honest, ito yung first time na umaga pa lang may SPG na.
Di ba? Meron nang nag-guide sa atin sa daan. Kahit walang traffic. Para hindi tayo masyadong, na on time tayo. Ang galing lang din kasi everything is coordinated. And I think, kuya, yun yung kagandahan sa mga gantong klaseng lugar eh. Kapag when it's entertainment, they know it's for the people. Hell yeah. So they'll take care of the people who's gonna entertain their people. And for us to be part of that POV and for us to be part of that team, amazing. Kaya gusto namin tong podcast ginagawa kasi nasi-share namin yung experience. Exactly. Ano favorite mo kanina? May kinain tayo rare na shells Halaan, but I'm sorry to say, pare, isa sa mga, again, kung babalik tayo sa episode natin sa Suri, isa sa mga kalaban. Vancouver. Bawal kasi sa mga may mga G-unit. Si Kuya MC nyo kasi nagpapagaling pa. No? Pero babalik tayo dyan. Bawal siya sa mga niyan, pare. Medyo mataas kasi ang uric. So ingatan nyo yung mga sabaw pa lang yan. Nandun lahat sa sabaw. Nandun pa lang. But then again, sarap daw, solid daw. Rare daw yun. Sa kapis lang. Tapos kuya, based sa research ko, season lang siya lumalabas sa Philippines. Sa Capiz. Sa Capiz lang siya natatagpuan, tas season lang. Correct nyo kami sa comments or sa kung saan. Swerte naman pala natin kanina umaga. Kasi, kaya nga, sa dami ng pagkain doon, meron dong scallops, surf and turf, pare. Sobrang dami, may mga meat, everything. Pero yun yung kwento ni Sir Neil, na dito lang yan sa Capiz nakikita. At 3 months lang siya, every year lumalabas. Or na, kahit i-cultivate mo siya, kuya, mamamatay siya. May season lang daw siya para lumabas. Ang lalim ng kwentuhan nyo kanina. Diba? Umabot kayo. Yan yung mga yan yung mga bumisita sa atin bigla, no? Oo, bumisita yung mga friends natin from Il City, si Bam Araneta, si Kat Araneta. Shout out, si Ma'am Jenny at si Allen. Si Allen is originally from Capiz. Taga rito siya, kaya ang dami siyang stories about this, about, the geographic, the business part, everything. And it's so nice to know kasi Capiz daw, again, correct us, is a very chill type of province. Daming falls, madaming forest vibes, beach, shoreline is so much. Look at that sunset, bro. Solid lang. Wala. Wala eh. Shoutout sa team, di ba? Na si Leo kanina, umabol si Leo. Kumbaga, parang, ganun, ang galing ng universe. Ang galing no? Di ba? Parang, ginawa mong kubaw. Leo, kailangan mo pumunta dito kasi may nakalimutan si Mar. Salanan na naman ni Mar eh. Hindi. Late namin na-confirm yung availability kasi Leo is doing so much in the office. Tapos, everybody's doing so much right now. Natapos na yung kailangan gawin. Tapos, may isa pa tayong tao para sa entourage. Kasya pa. Might as well, an extra pair of hand is better to have. Panis. And don't need than need it and don't have it, di ba? So, syempre, Capiz, take the next flight, bro. Come here. Ngayon, nandyan siya sa likod ng camera, kasama ni Gab, ni Mar. Behind the scenes pa rin, enjoy on the track. At shoutouts kay Seji. Nasa audio department. Pero wala lang, nakakatawa lang ko yun. Alam mo yun, nagagawa natin yung ganun kasi of work. No? High level work na siya, kuya. Nafe-feel ko high level na siya. Kasi hindi mo siya magagawa kung maliit yung project eh. Oo naman, pare. Tsaka, kaya, yun, parang everything ang galing lang. Yun, everything needs to be like properly coordinated, di ba? May magbo-book ng flight, alam mo yun. Si Leo, alam niya rin na kailangan niya gumising ng maaga kasi kailangan siya ng team. It's all about, kuya kumbaga sa game time, yung practice nyo, nagme-make sense. Dapat. Di ba? Lagi. Lahat ng rehearsals. Make it count. Yeah. Pag kailangan. And true enough, hindi sinasadya dahil busy rin, galing shoot. Mark came from Labor Week, all 6 days in Boracay, shoot siya doon. Oo nga, pare, nangitim nga si Marie. Everything, mga, galing din siya sa ganito, kaya parang hindi siya na-excite. Kaya nga, pre. Tsaka, pre, pansin mo, pag mga taong sanay sa beach, mga hindi na pinapawisan, pre. Mga sanay na. Ako naman, shoutout sa Cornerstone. Kasi meron ako medyo pandagat. Na baluti. Ang lakas, pre. Wala lang, nakakatawa lang. Kasi, kuya, ang galing nung Ang galing nung idea na merong equipment na kailangan mo lang isaksak. Pwede record. Kahit anong gawin mo. Tapos kung merong mga tao na katulad namin na mahilig lang magkwentuhan ng kung ano-ano, sana nakapupulutan nyo ng value,
Kahit walang mic, ganito kami. Ganito kami. Kaya sarap po tignan, mga families na lumalabas. I don't know if you're gonna share this, pare. Pero gusto ko lang i-share mo sa kanila yung, yung since na pag-uusapan natin yung mga aswang-aswang na yan, Go. Yun nga, Total, nandito meron ka kasing naisip bigla kanina na very interesting point, no? Kasi nga, everything is so chill here. Parang okay naman ang lahat. So, you were talking about, di ba, bakit nga ba tingin mo kumalat na naisip ko lang, kuya, no? Naisip ko lang, parang, naging kasi siya parang, what if, may mga taong gumawa lang ng story? Kasi, again, story yun, bata pa lang tayo. I didn't know kung ano yung language sa Capiz. Di ko alam, Nasipod Capital pala siya. Hindi ko alam yung tsura niya. Ang alam ko, yung sabi ng kwentuhan. Nalalaman lang natin siya sa kwento. Yes. Like, Ultimo Shake, Rattle and Roll, para sinasakyan sila, tol. Yeah. Di ba? Yeah. And you can Google it. Like, we're not making this up. Like, and the people here, they just laugh at you when you ask them, kuya, totoo ba? Kasi nangungulit tayo kanina sa mga waiter. Kasi kumbaga, nasikaso nga tayo. Ano kailangan nyo, lang sila. Kayo. They're trying to make us feel comfortable. Yes. So kami naman, syempre, being nice also, but at the same time, trying to get hold of the situation. Kasi, pwedeng offensive siya talaga sa iba. Like, pero nung una naman sila, kuya driver natin na magsasabi. Pero wala, hindi. Natatawa lang sila. Natatawa lang sila. Nila. And yun nga, napakaganda ng experience. So again, back tayo din sa theory mo. Napakaganda ng experience. So ngayon na meron akong experience ng Capiz, hindi na yun yung nasa isip ko. Pero may theory ako kanina, naisip ko lang, off the record, nasabi ko kay Kuya MC. Sabi ko lang, what if may nag-make up ng story about mga gantong klaseng folklore, myths. Myth, mga gantong mga usap-usapan, di ba? What if may nag-imbento niyan para walang pumasok na opportunities sa probinsya? To get control of the province. To get control of maybe the barter, the anything. Parang, hindi, kailangan ano yan. Kasi kuya, may mga bansa daw. Halimbawa, ito alam mo, oo, di ba? Halimbawa lang, Canada. Galing tayo Canada. Okay. Sa Quebec, ang laki ng Canada. Pero sa Quebec, isang province, French-speaking sila. Di ba? So, parang hindi sila kasali. Parang hindi sila kasali, pero kasali sila. Same yung pera, same lahat. Nakakatawid ka, walang border, walang same lahat. Pero strict silang French-speaking. You know why I wanna share that theory with everybody right now? Kasi nga, sa ganda dito, sa chill. Bakit tayo natatakot? Bakit tayo natatakot? Aangkinin ko nga rin to. Wag na kayong pumunta rito. Kung naaspatan ko nga to, sarap ng food, babait ng mga tao. Ayoko rin tauhin to masyado, kumbaga. Di ba? Pero yun nga. Theory lang yun. Theory lang yun ni Kuya Dog nyo. But again, ganda ng silhouette ng mga tao kapag may sunset, kuya. Mismo sobra. tol, medyo tas na family, naglalakad ng mga bata. Alam mo yun, sa paligid natin yan. Mga parents, wow. It's very calming nga dito, sa totoo lang eh. Ganda na simoy hangin, kuya, fresh air. Walang kahit na anong pollution. Yeah. Kanina pa gusto lang inihib yun. Pero yun nga, kuya, parang, di ba, let's say, every province na mapunta tayo, na may mesmerize tayo. And sorry guys wala pa talaga structure yung podcast namin. Eventually, we will be having guests and all. Indeed. Pero ngayon, tinatry lang talaga naming enjoyin yung ginagawa namin at i-insert na pag-usapan yung nangyayari para makakreate kami ng content. Sa tingin nyo, may meeting na nagaganap dito bago kami mag-usap? Wala lang. Itong suot namin, ito na yung suot namin sa work. Magkikita lang kami sa tapat ng mga pinto. Tara. Yun na yung game na yun. But yun nga yun yung gusto namin mangyari since ginagawa namin siya backstage or kahit walang mic, might as well, share the fun, interesting things na or things na maybe you can learn from us, di ba? Pag-usapan natin, di ba? Ano rin it's about ano rin talaga. And syempre, di ba, sino bang gumagawa ng ganito? Yung nagfe-flex ng festival, nagfe-flex ng probinsya na podcast. I don't know if there's any tap at the back, but watch out. We're gonna do this a lot. Yeah. Kahit saan part ng mundo, no? Kahit may snow, kahit saan. Kahit may kida, kahit may snow, mainit, dagat, makakatawa to pre, baka lahat po, may iba weather. Basta ini-enjoy lang namin. Ini-enjoy lang namin. We wanna share things na
baka may nanonood sa amin dyan na, ganun pala doon. Ganun pala dyan. Yes. And sa mga break ng mga videos, makikita nyo syempre yung mga behind the scenes and mga vlogs kung nasan kami. Like, quick short stories kung nasan kami. Para lang mas ma-intake nyo yung mga sinasabi namin dito. Tama. Kasi more than what we know, it's what we are experiencing. Yes. And to be experiencing something like this, you have to put your all in. Magbe-break muna kami, kasama ko si MC Sabala. Ako po si Dog Brock. This is All In Podcast. Kasi walang space sa baba. Puno ng putang hinang paninda namin. Walang space. Wala. Nakita mo yung mga aso? Oo. Tangin na, inaamoy ka na kanina. Target ka daw nila mamaya. Kaya na tao ka na yun. Joke lang. Talaga ba? Talaga ba? Type shit. Solid na show. Thank you for the amazing suppliers, tech team, production team, security, sa lahat ng audience, sa lahat ng tumulong mabuo yung show. Thank you kasi mayroon kami opportunity magpasaya ng ibang tao sa malayo. And thank you kasi binibless nyo kami ng solid na music at talent. Salamat sa blessing sa table and bless yung family namin na hindi namin kasama dito. In Jesus' name we pray. What? You are back. We are back. This is All In Podcast. All In Podcast. MC Sabala. I'm Dog Brock. Dog Brock. Kuya. Shoutout sa dito mga friends natin. Ay, shoutout sa Aimer. Shoutout sa Jenok. Shoutout sa Madam. Angas. Mga galing pa Iloilo yan, no? Shoutout sa mga tropa natin dito sa Capiz. One Love Band. Di ba dinrive tayo ng mga taga Iloilo? Pre, 2 hours away. Diba? Wow, amazing. Thank you guys. So yun nga, Kuya, bigay ka muna ng isang all-in experience. Kahit saan. Pwedeng luma, pwedeng bago, pwedeng... All-in experience, pare. Ito talaga, ha? Go. Pare, kasi nung bata ako talaga, nag-ano ko eh. Nag-spend ako ng New Year tsaka Christmas sa pisihan, kaka-Ragnarok. Tangina. Talaga? Galit na galit Ano sabi tita Tess? Galit na galit, pre. Wala ang pamilya! Oh, bago lang kasi yung Ragnarok nung 30 per hour pa sa pisihan nun, tol. Tapos, mahal dati. mahal talaga, tol. Pay to Tapos, play. It's the first game that I play na, oh my God, this is like, there's a different world besides dito sa buhay ko. Parang ganun siya eh. Yeah. It's a different entity. Doon pwede naka-plus 10 ka. Yes. Doon pwede malakas guild mo. Doon pwede dalawa chicks mo. Alam mo yan, may mga kasama kami, mga kadate ka, nakaupo ka sa frontera. Diba? Karoon kayo ng guild, iskamin ka ng ka-guild mo. Magdadrop ng GTB card, mga ganun. Ihintayin nyo yung mga GM na magkalat ng mga kung ano-ano. So yun lang yung ginagawa. Mag-hunt ng boss. Pag nag-load ka nun 107 days. Yun ang mabilis kong naiisip na all-in talaga na in terms of entertainment or games kasi nag-spend talaga ako ng hours, days sa PChan, pre. Ako kaya ako mag-spend ng isang upuan 8 hours to 12 hours. Tatayo ako CR, kain, merienda, tas sa PChan. Kasi may promo Ano nilalaro mo doon? Computer, iba-iba. Sa Fly, Ragnarok. Pero hindi naman New Year tsaka Christmas type shit. Pero yeah, ganun. Kasi pre, nakuha ko sa pamasko. Tara na! Oo. Tapos umabot pa sa point na kwentong PChan lang. Aha. Yung dati may Code Cyber Cafe eh. Yung may code, bibili mo yung code or may membership, may load ka, di ba? Tumitingin ako ng maliliit na papel. Hindi, Las Piñas. Okay. Tumitingin ako ng maliliit na papel, tapos tinatry ko enter yung code. Minsan may 8 minutes, may 5 minutes. Yeah. Mabilis na pang Naranasan mo manundot ng bidyuan? Hindi, pero yung kinakaldag. Tsaka yung yung bidyuang ay, oo kuya, sundot na rin. Sundot pre, sundot lang yun. Sundot. Hindi ako yun, tropa ko. Puta, Anli Mustafa eh. Alam mo yung larong Mustafa? Mustafa? Metal Slug.
mga ganon. Hindi ako mataken, hindi ako magaling sa mga combo eh. Ako man, barilan lang fighting talaga, games barilan, naman ako, pre. eroplano. King of Fighters, Tekken. Anyways, ako all in kuya, kwento lang ako. Oh, please. Recent ba to o dati pa? 5 years ago. 5 years ago. 2020. Oh, that's very fresh. Pandemic. Okay. Syempre, kailangan ko maglinis ng bahay. Naisip ko yung mga sapatos ko nakakarton. Tapos yung karton, iba-iba yung size, iba-iba yung laki, iba-iba yung kulay. Ang pangit tignan. Pero ayaw mo itapon yung karton kasi maangas din ng konti yung karton no? Maangas din yung mga karton, mga sapatos. Pero, na-discover ko yung shoebox. Okay. Nag-shoebox ako. Hala. So, nag-collection Nilipat ka ng... ko sa shoebox. Okay. Nilipat ko. Binuo ko yung shoebox. Ang ganda. Pwede mong i-stack, pantay-pantay, iba-iba yung sukat. Naka-color, kita ko na yung mga sapatos ko, kita ko yung madumi malinis, ganun. Ang in-all-in ko dun, binisnes ko siya, pre. Oh. Buong bahay namin, pati yung office, saka yung studio, sa unang ano natin. Paano mo, how do you come up na... Hinanap ko yung supplier, yung pinakamura no. How did you come up to an idea na everybody has the same problem with you? Kasi pandemic lockdown. Lahat ng tao nagbebenta ng kimchi, nagbebenta ng leche plan. So gusto mo lang magbenta talaga? Hindi, kailangan ko ng pera. Wala akong kabuhayan, wala akong kahit na ano. Pero kuya, binili ko yung... Narinig nyo yun, pare? Kuya, binili ko... Balik ko lang ha? Dobrak, wala nun? Hindi, ano yun eh. Ang yun hirap nun kuya, shutdown lahat. Anong feeling ng isang... Kailangan ko lang i-record to sunset eh. Anong feeling ng isang dobrak tol nung sinasabi mong wala? Okay, ganito. Anong feeling so, mo ganito. Kilala never kita never ako naging employed ng good enough. Okay. Na-employ ako parang 5 months, hindi ko nakuha yung certificate of employment kasi not even 6 months. 6 months dapat kasi. After school, yeah. So, business na, hustle na, freelance na, all that shit. Ngayon, nung nag-pandemic, lahat ng pre-notice kong show, shut down. Wala akong show, walang entertainment, walang concert, walang kahit anong racket, walang work. What's running through your head? Tapos may kuya akong dying. May kapatid ako na may sakit siya and hindi priority sa hospital yung sakit niya. Hindi siya ginagamot at walang doktor na available gumamot yun dahil talamak yung COVID. Kasi kaka-lockdown lang. Kasi hindi pa natin alam lahat yung nangyayari. Ganon. Yeah. So I had to pivot. Tas ako lang yung mayroong quarantine pass. Kung naalala nyo, 5 years ago, isang quarantine pass lang per household. Kasi bawal. Bawal. Isa lang pwede lumabas. Ako lang yun. So, I have to make moves. Tapos for some reason, sa lockdown yung street namin, bawal pumasok kahit na ano. So, if ilalamove ko yung mga order, kailangan kong lakarin yung street namin palabas. Dala ko yung shoeboxes, tapos tinitape doon, ganun. Hassle. So, all in yun. Damn. And I think I sold maybe a good tens of thousands of that. Grabe, Truck talaga. Narinig nyo yun? Pagka bumili sa akin, minimum 10. Diba? Para yung sinasabi nila like... all in. So, tinawid ako nun. Diba? Parang expensive mo, pero it's the same hustle every time. Kung yung ano nakita ng tao sa internet yun, nagbenta ako mo. ng paso, kuya, nagbenta ako ng tabo, nagbenta ako ng lahat ng pwede ibenta na plastic kasi nung natuntun ko na yung shoebox, natuntun ko na yung planta, natuntun ko na lahat, hanger, ipit, putang ina, takip sa langaw, pamalo sa langaw, ganito pala gumawa ng Divisoria. Daspan lahat. Alam mo saan kami pinakumita ni Wabwab? Oh, go ahead. Sa paso. For real? Kasi, plantita ira nun. Yeah. Nagbagsak kami sa mga na yun, tol. Yes. Diba? Plantita. Tapos online selling ng lahat ng plants. Mga mahal galing Bangkok, Indonesia, whatnot, yung mga may mga ganun-ganon. Di ka talaga pababayaan, pare, no? Basta may abilidad ka. Saka kaya mo mag-take ng risk. Yeah. Pero syempre, nabago rin yung landscape ng work tsaka ng business kasi nagkaroon ng work from home. Ang ganda na, sunset na. Nakita nyo ba yung golden hour? Ang ganda. So yun yung kwento ng Kuya Dog nyo nung pandemic. Wala, all in lang ako doon. Kung may kwento kayong pandemic. Mar, naalala mo ba yun yung office natin puno ng shoebox? Di ba? Paso, di ba? Mga plastic wares. Yung buong office, yung una, wala. Tangina, nag-edit sila siksikan. Laman ng mga paninda ko. Wala, naiintindihan ng team that we gotta survive. Yung hanger, yung hanger, nakabundle yung hanger ng 12 peraso. Per kulay, may 10 kulay. Siyempre dapat lahat may stocks ka. Umabot ka nga talaga sa hanger. Akala ko naman nalaman mo lang yung supplier. Kanina nag-stock ako. So alam mo yung magagandang hanger. Alam yung ko, mga hindi nagkiklis dito. Mabali. Oo, alam ko yun. Tsaka alam ko yung supplier nung gumagamit ng magandang plastic, nagre-recycle ng plastic. Alam ko lahat yan. Damn.
Wala lang, all in. Grabe, all in Anyways. talaga yun. Sobrang all in nun, pare. Ang layo ng all in na kinuwento ko sa'yo. Ang daya mo, ha? Oh, syempre, all in Hindi mo naman sinabi. Doon ko natutunan yun. Kasi nung nagra-Ragnarok ako, pagka lahat nagpapaplas ng bow, ang kailangan para magpaplas ng bow, ganito. Yung ano lagi, merchant lagi ang paldo. Lahat magbo-boss hunt ng ganito, ang kailangan lang dyan, silver arrows. Yun yung ibebenta ko, silver arrows. Ganun yun. Grabe. Doon ko natutunan yung business, yung barter. May merchant ako dati. Blacksmith. Kayo ba, may kwento ba kayo na business nyo or Ikaw, trabaho nyo yung kwentong pandemic lang, anong ginawa nyo, paano nyo in-overcome, paano nakabawi ulit, anong hassle ang ginawa nyo, di ba? All in. Ang galing. All in ako nun, kuya, ako lang nakakalabas eh. Oo, ako kasi maswerte ko nung panahon na yun, pare, kasi nasa BPO ako nun, so sa bahay lang kami. Sumisweldo Walang kayo nangyari. mas Actually, easy. pabor pa. Pabor pa, no? Mas easy yung work. Ang naging problema ko nung pre, yun tumaba na ako. Kasi siyempre wala na, hindi na ako naglalakad pre. PC, higa, kain. Doon na yung work. All of that, yeah. Anyways, mag-work muna kami. Yeah. Malapit na kaming lumapag sa stage. All in na ulit. All in Kasama ko ulit. si MC, tabayanan nyo to. Kung hindi nyo pa like nyo lahat ng socials namin. Please. All in podcast, Facebook, X, Threads, Instagram, Kung YouTube, may mga syempre, gusto kayong TikTok. isingit dito, mga Message ideas, message nyo kami. Tsaka MC Lit. Tsaka syempre, Dogbrock _ IG. Andiyan dyan lahat ng socials. Nandiyan dyan yan, nagpa-flash yan dyan. Follow nyo kami, subscribe kayo. Spotify, makikita nyo rin kami. Check out nyo to. Weekly to, guys. Twice a week. It's gonna be a ride. Sama-sama tayo rito. Kita-kits. Again, this is All In Podcast with MC and Dogbrock. Thank you so much. Beautiful Peace. Capiz, beautiful Rojas City. Kita-kits. Sa dulo nitong video, sa dulo nitong episode, makikita nyo yung work na ginawa namin. Ano, takbo na tayo sa dagat, pre? Tara na. Huwag naman. Kita-kits ulit. Hey Dogbrock. guys.